Alam mo, wala nang patutunguhan ang usapang ito. Kung gusto mo ng karagdagang pera, heto, ayan, pulutin mo lahat yan. Sa'yo na yan. Ipandagdag mo sa perang iniwan ko sa inyo. Magbagong buhay na rin kayo at huwag na lumingon sa nakaraan. Isipin niyo ang future niyo. Gamitin niyo ang perang yan para sa inyong kinabukasan. Ganito na ba talaga kayo, Nay? Ipapaligaw niyo na lang sa akin tong pera na parang ako ang pinakamababang uri ng nilalang sa mundo? Kaya niyo talagang gawin to sa sarili niyong anak? Ano pa bang gusto mo? Gusto mo pati alahas ko ibigay ko na rin sa'yo? Hindi ko po kailangan to, Nay. Kayo ang kailangan ko para makumpleto ng pamilya natin. Kaya sige na po, umuwi na kayo sa amin. Hindi ko na kayo babalikan. Maganda na ang buhay ko ngayon. Hindi na ako babalik sa basurang lugar na yon. Halika na nga, Carlito. Baka mahuli pa tayo sa meeting natin. Pasensya ka na, Iha. Nagdesisyon na ang nanay mo. Respetuhin mo na lang kung talagang mahal mo siya. Sige, magpakasaya kayo. Magpasaya ka lang dyan, Nay. Balang araw, lalapit ka rin sa amin. Babalik ka rin kapag naghihirap ka na ulit. At ikaw naman, Mayor, napakasama mo. Hindi pa ba kayo nakontento sa mga lupang kinurakot nyo ng pamilya nyo? Pati ba naman nanay ko kukunin nyo rin sa amin? Mga walang hiya kayo. Darating din ang karma ninyo. Taon 2018, Mindanao. Maingat na tinatahak ng mag-inang Monica at Valeria ang masukal na daan ng kakahuyan habang bitbit ang kanilang mga bayong at bilao. Katatapos lamang nilang magtinda sa bayan na mahigit kalahating oras ang layo mula sa kanila kung lalakarin. Nang makarating na sila sa kanilang bahay, agad na inilapag ni Monica ang mga bitbit nila sa lamesa, habang ang ina naman niya ang nagsara sa mga bintana at pintuan. Agad siyang nilapitan ng 4 niyang maliliit na kapatid, nagtatanong kung may natira pa raw ba sa kanilang mga itinitinda. Kinuha ni Monica ang mga nalabing kakanin at isa-isa yung ipinamahagi sa kanyang mga kapatid. Marami pang natira sa bilao, kaya kinuha na rin niya ang mga ito at inayos. Nay, ang dami pa palang natira. Anong gagawin natin dito? Yung iba kainin na lamang natin mamaya para hindi masayang. Hindi na rin pwede bukas yan dahil masisira na. Sige po, Nay. Bibilangin ko lang itong benta natin. Pagkatapos magbilang ni Monica, pinuntahan niya sa kwarto ang ina, na kasalukuyan namang nagtutupi ng mga damit. Nay, 300 lang ang benta natin ngayong araw. Kulang na kulang pa ito para sa pambili ng mga sangkap na gagamitin natin bukas. May mga natirang sangkap pa naman dyan sa kusina, hindi ba? Gamitin pa natin yon para hindi masayang. Ang kaso lang po, Nay, baka hindi na po yun umabot sa isang araw. Mahihirapan tayong paikutin tong mga tinda natin kung ganito lagi kaliit ang benta natin. Hayaan mo na. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. Ipagdasal mo na lang na sana bukas makarami tayo ng customer. Siguro po, dapat lumipat na tayo ng pwesto para kasing hindi gaano mabili ron sa pinupwestohan natin lagi eh. Ang dami na kasing mga nagtitinda ng pagkain doon at karamihan ay mga putahe pa ng ibang bansa. Lalangawin talaga tayo kung makikipagsabayan tayo sa kanila. May alam po akong lugar na pwede nating pagpwestuhan, Nay. Baka sakaling doon, dumugi ng mga paninda natin. O sige, bukas doon tayo sa sinasabi mo. Basta kapag hindi mabili sa isa, lipat lang tayo sa iba pa. Marami naman lugar doon na pwedeng puntahan at pagbentahan. Nasanay lang kasi tayo ron sa may bayan dahil kadalasan nandoon ang mga tao at mga turista. Kaya nga po kaso ang problema, dahil may sarili na silang mga pwesto doon, lagi tayong napag-iiwanan. Basket at bilao lang kasi ang sa atin, kaya madalas hindi na nila pinapansin. Kaya mas mabuti talaga kung lilipat tayo sa ibang lugar na walang masyadong kakumpetensya, Nay. Baka bumalik po ulit ang sigla ng kita natin. Ay, siya nga pala, anak.
kumusta na yung scholarship na nilalakad mo doon sa bayan? Hindi ko na po ipinagpatuloy, Nay. Kasi kung sakaling matatanggap ako ron, paano naman po kayo rito? Wala nang tutulong sa inyo sa pagtitinda. Abay, kaya ko namang mag-isa. Kahit nga sa pagluluto kaya ko na. Unahin mong pag-aaral mo, anak. Yan ang huwag mong palalampasin. Lalo't sa susunod na buwan, magpapasukan na naman. Gusto kong matuloy ka na uli sa pag-aaral. Nay, 24 na po ako. Masyado na po yata ako matanda para mag-aral pa. Sa ganitong edad, halos lahat ng tao ay nakatapos na. Ano ka ba naman? Kailan pa naging matanda ang 24? Ang dami nga dyan, halos kasing tanda ko na rin pero nag-aaral pa at pinipilit makatapos. Alam ko namang gusto mong makatulong sa akin, pero kung gusto mo talaga akong matulungan hanggang sa hinaharap, dapat asikasuhin mo ang pag-aaral mo. Yun na lang ang pangarap ko sa iyo, ang makatapos sa pag-aaral, anak. Alam ko naman po yun, Nay. Kaya lang, paano na po ang sakit niyo sa puso? Baka mamaya, bigla kayong sumpungin, wala kayong kasama. Mukhang magaling naman na ako Ilang buwan na akong walang nararamdaman sa katawan ko. Kahit na po, Nay, hindi natin masasabi kung kailan ulit kayo susumpungin. Ang mahalaga, dapat lagi kayo may kasama. Kaya hayaan niyo na po ako. Sasamahan ko po kayo hanggat hindi tayo nakakapagpatingin sa doktor at nabibigyan ng gamot yan. Kapag talagang okay na kayo, doon ko na uli lalakarin ang scholarship ko sa bayan. Pangako po yan. Maraming salamat Monica. Lagi mo pa rin akong iniisip kahit malaki ka na. Ano ka ba naman, Nay? Natural, lagi kitang iisipin. Hanggang sa pagtanda ko at hanggang nabubuhay ka, hindi ako titigil sa kakaisip sa inyo. Tayo na nga lang dalawang magkasama Yung mga kapatid ko, maliliit pa at hindi pa bukas ang kamalayan sa mundo. Tayong dalawa lang ang magtutulungan dito, Nay. O siya, sige na. Ilatag mo ng banigat ang mga unan para makahiga ng mga kapatid mo. Baka inaantok na ang mga yan. Opo, sige po, Nay. Kinabukasan, habang naghahalo ng mga sangkap si Valeria, saglit na lumabas si Monica para kunin ang iba pa nilang kagamitan. Tuwing ganitong oras, niluluto nila ang lahat ng mga ibebenta. Para pagsapit ng tanghali hanggang gabi, doon na sila maglalako sa bayan para maghanap buhay. Habang dinadampot ni Monica ang ilang kawa at mga panghalo, isang lalaki ang biglang sumulpot sa kung saan. Nakasakay ito sa isang bisikleta. Nagulat siya nang makitang si Jericho, ang lalaki, ang matalik niyang kaibigan na tagabayan. Uy, Jericho! Magandang umaga! Buti na padalaw ka. Ito na pala yung bagong bisikleta ko na binili sa akin ni Kuya. Ang ganda, no? Wow, ang ganda nga. At ang laki pala. Siguro ang mahal-mahal niyan. Ngayon, hindi na ako mahihirapang pumunta rito sa inyo dahil meron na akong bike. Lagi na kitang madadalaw dito. Nako, salamat naman. Nakauwi na bang kuya mo? Oo nung isang araw lang. Tapos kahapon, binili niya agad tong bike na gusto ko. Grabe, ang swerte mo ha. Meron kayong balikbayan sa bahay ngayon. Ano, tapos na ba kayo magluto? Anong oras kayo aalis? Sabay na kayo sa akin. Ako na magdadala ng ibang mga paninda ninyo. Tamang-tama, may basket din tong bike ko. Tapos, pwede ka ring umangkas dito sa likod. Nako, siguro sa susunod na lang. Wala kasing makakasama si nanay sa paglalakad Baka biglang atakihin yon, lalo na malayo ang lalakarin namin. Ay, oo nga pala. Sige, next time ka na lang siguro umangkas kapag may libre ka ng oras. Sige. Matagal pa kami rito Nagluluto pa lang kasi kami. Mamayang tanghali pa kami makakaalis. Ganun ba? O sige, mauna na ako. Binisita lang talaga kita rito para masubukan ko rin tong bike ko. Salamat, Jericho ha. Ingat sa pagbalik sa bayan. Pagkaalis ng lalaki, doon na niya ipinasok sa loob ang mga kawa at panghalo na kinuha niya. Pagkatapos ay tumulong siyang muli sa ina sa paghahalo ng mga sangkap.
Pagpunta nila sa bayan, lumipat nga sa ibang pwesto ang mag-ina, at doon nila inilatag ang kanilang mga paninda. Sa bahaging yun ng lugar, walang masyadong ibang nagtitinda ng pagkain, kaya solong-solo nila ang mga nagdaraan sa paligid. Hindi ganoon karami ang tao, pero marami-rami pa rin ang nakakapansin sa kanilang mga paninda, kaya mayroon na ring nagsisibili. Habang inaasikaso ni Valeria ang ibang mga customer, nakafocus naman si Monica sa sarili niyang pwesto. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Makaluma ang kasuotan nito, may mga diamante sa ulo, may hawak na pulang payong at may pagkamaputla ang muka. Isa pang kapansin-pansin dito ay masyado na ring kulubot ang balat. Hindi niya maiwasang kilabutan tuwing makikita ang mga buto at ugat nitong halos tumatagos na sa maninipis nitong balat. Kung nasa malayo lamang yon, mapagkakamalan niya itong multo o babaylan dahil sa suot at porma ng matanda. Pabili nga ako ng 3 suman at 5 tamales. Heto po, Lola. Ibabalot ko na po. Masarap bang pagkakaluto nito? Ay, opo. Tamang-tama. Bagong luto lang po yan. Kanina lang namin ginawa, kaya nga yung iba medyo mainit-init pa. Ay, sige. Salamat. Salamat din po. Pagkatapos makaalis ng matanda, agad niyang binilang at inilagay sa maliit niyang bag ang perang ibinayad nito. Gulat na gulat naman ang kanyang ina habang nakatitig sa matanda. Bakit, Nay? Ano nangyari sa inyo? Bakit parang nakakita kayo ng multo dyan? Kilala mo ba kung sino yung bumili sa'yo, anak? Hindi po. Bakit po? Kakilala niyo po ba yon? Hindi mo ba alam? Si Tandang Berna yung napagbentahan mo, yung mambabarang sa Baryo Tulisan. Ano po? Mambabarang? Bakit mo pinagbilhan yon, anak? Tapos nagkatinginan pa kayo sa mata. Siguradong matatandaan niya ang itsura mo. Baka kung anong gawin niya sa'yo. Ano naman po ang gagawin niya sa akin? Kahit naman sabihin nating mambabarang nga siya, wala naman po akong ginagawa sa kanya. Bakit niya naman po ako sasaktan porket nakita niya ang mata ko? Hindi mo ba alam? Maraming mga dalagang binibiktima yang si Tandang Berna. Lahat ng makita niyang magagandang dalaga, pinapatawan niya ng sakit na walang lunas. At lahat ng mga dalagang namamatay sa kanyang barang, nakakadagdag yon sa kanyang buhay. Alam mo bang mahigit 100 taon na yan si Tandang Berna? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya namamatay. Ni wala pa siyang iniindang sakit at nagagawa pang maglakad sa ganito kainit at kalayong lugar dahil yon sa kanyang kapangyarihan. Kapag tinitigan ka niya sa mata, malaki ang posibilidad na isa ka sa mga babarangin niya para mapahabang muli ang kanyang buhay. Ay, Diyos ko naman, anak. Bakit ka tumitig sa kanya? Nay, hindi ko naman po alam eh. Ngayon ko nga lang po siya nakilala dahil sa inyo at ngayon ko lang din nalaman na isa pala siyang mambabarang. Wala rin naman kayong nabanggit tungkol sa kanya at hindi rin siya nababanggit ng mga kakilala ko dito sa bayan. Paano ko naman malalaman na ganun pala siya? Alangan naman itaboy ko siya dito kanina, customer din siya. Sayang din yun ibabayad niya sa atin. Lalo na't kailangan din nating makabawi ng benta ngayon. Mamaya sa bahay may gagawin tayo. Bibigyan kita ng proteksyon para hindi ka niya magalaw. Kailangan sumunod ka lang sa ritual na gagawin natin, ha? Ritual? Ano pong ritual? Isang makapangyarihang ritual yon na itinuro sa akin ng yumaong mong lola. Proteksyon daw yon upang hindi ka kapitan ng kahit anong barang. Pero kailangan, magawa natin yon habang wala pa siyang nagagawa sa'yo. Kaya kailangan nating umuwi na maaga mamaya. Hindi na tayo magpapagabi rito. Nay, paano na po ang benta natin? Mukhang ngayon pa lang po tayo makakabawi ng kita oh. Marami pa namang panahon para bumawi, anak. Ang importante, magawa natin ang ritual habang wala pa siyang nagagawa o na ipapataw na sumpa sa'yo.
Ay, Diyos ko po, sana hindi pa huli ang lahat. Nanay naman, huwag niyo naman akong takutin ng ganyan. Hindi na maiwasang maiyak ni Monica dahil sa kaba. Ngayon lang talaga niya nakilala at nakaengkwentro ang matandang yun. Hindi niya rin alam na ganun pala kalagim ang lihim ng pagkatao nito. Labis siyang nabahala sa sinabi ng kanyang ina, kaya kahit ayaw pa niyang umuwi ng maaga, napilitan siyang sumunod sa gusto nito. Nagpakulo ng tubig si Valeria sa isang kawa, saka nilagyan ng mga tuyong dahon, kapiraso ng lupa at dugo ng ligaw na hayop na hinuli nito kanina sa kakahuyan. May inusal din itong dasal na binabasa sa isang lumang libro na matagal nang nakatago sa kanyang mga gamit. Ngayon niya lamang yon muling inilabas. Si Monica naman nakatabi lamang at nanonood. Ang kanyang mga kapatid ay mahimbing na natutulog. Nang umakyat na sa ere ang usok, doon siya tinawag ng kanyang ina at inutusang lumapit sa kawa. Habang nakababad ang kanyang kamay sa gitna ng makapal na usok, hiniwa nito ang kanyang palad at hinayaang pumatak ang dugo sa kumukulong kawa. Tiniis niya ang sakit, napapikit siya at napakagatlabi. Nang makakuha na ng sapat na dugo ang kawa, inutusan siyang muli ng kanyang ina na lumayo. Pagkatapos ay muli itong umusal ng dasal mula sa isang pahina ng libro at itinutok ang kamay nito roon. Inabot ng mahigit kalahating oras ang ritual. Sa pagtatapos noon, isinalin nila sa isang balde ang pinakuloang tubig at hinayaang mawala ang init. Ilang oras muli ang kanilang hinintay. Inabutan na sila ng hating gabi sa labas, pero desidido talaga ang kanyang ina na kumpletuhin ang naturang ritual para daw sa kanyang ikabubuti. Nang mabawasan na ang init ng tubig at kaya na ito ng kanyang balat, doon palang ibinuhos ng kanyang ina ang buong laman ng balde sa kanyang katawan. Pagkatapos ay hinawakan nito ang kanyang ulo at siya naman ang inusalan ng dasal. Nang matapos na sila sa bahaging yon, inutusan na lang siya ng ina na maligong muli sa loob at magpalit na ng damit. Tapos na raw ang naturang ritual at maaari na silang matulog ng mahimbing dahil hindi na siya tatablan ng anumang itim na kapangyarihan na nagbabadya sa paligid. Kinabukasan, mag-isa lang na nagtitinda si Monica sa bayan. May importanteng lakad daw kasi ang kanyang ina na kailangan nitong asikasuhin. Kaya ang kasama niya sa araw na yon ay ang kanyang kaibigan na si Jericho. Saan nga ulit nagpunta yung nanay mo? Sabi niya may lalakarin daw siyang importante. Hindi naman sinabi kung saang lugar. Buti hindi mo siya sinamahan ngayon. Yan na nga eh. Ayaw niya talagang magpasama. Ilang beses ko na siyang pinilit kanina. Sabi niya, mga kaedad niya lang daw ang pwede ron. Paano kung bigla siyang sumpungin? Mas mabuti talaga na lagi siyang may kasama eh. Kaso kanina, nagpumilit talagang umalis mag-isa. Wala na akong nagawa. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang natanaw ni Monica sa di kalayuan si Tandang Berna. Naglalakad itong muli habang may bitbit na 2 bayong. Nakangisi pa ito na tila maganda ang araw. Uy, Jericho, tingnan mo yun oh. Alin? Ayun, yung matandang may bayong. Si Tandang Berna yun, diba? Ha? Sino? Hindi mo rin pala siya kilala? Ako rin dati hindi. Kailan ko lang nalaman ang tungkol sa kanya dahil kay nanay. Bakit? Sino ba yung matandang yun? Sabi kasi ni nanay, mambabarang daw yan at puro mga dalaga lang ang binibiktima niya. Binibigyan niya raw ng sakit o sumpa yung mga dalagang matipuhan niya. Tapos sa oras na mamatay sila, madadagdagan lalo yung buhay niya. Kaya hindi siya namamatay kahit sobrang tanda na. Talaga ba? Nakakatakot naman pala yan.
Nung nakaraan bumiliin sa amin at ako napagbilhan niya, kaya nga sobrang takot na takot si nanay. Ha? Nasaan pa kasing... Ayun nga, oo. Nakatayo lang siya doon sa may pwesto ng mga itlog at hotdog. Nag-aabang yata ng tricycle. Hindi ko talaga makita, Monica. Asan dyan? Sino dyan? Sigurado ka? Pero wala nang ibang tao sa pwesto na yun kundi siya lang. Sigurado kang wala kang nakikita. Oo, kanina pa ako nakatingin sa pwesto na yan. Pero wala talaga akong nakikitang matanda. Ayun ayun. Gumalaw siya. Naglakad na siya. Papunta siya ngayon sa tulay. Walang ibang tao sa tulay ngayon. Siya pa lang ang dadaan. Nakikita mo na? Hindi pa rin eh. Ang nakikita ko lang ay yung mga tricycle driver na nakaparada sa tabi ng tulay. Pero taong naglalakad, wala talaga akong makita, Monica. Ayun, may isang babae na may kasamang 2 bata ang umakyat sa tulay. Nasa likod lang sila ng matanda. Yung nanay na may mga kasamang bata, nakikita ko. Pero yung matandang sinasabi mo, na nasa harapan nila, wala naman talaga eh. Ano? Ibig sabihin, ako lang ang nakakakita sa kanya? Nako, Monica, hindi kaya yan din yung naririnig ko dati sa mga magulang ko? Ano yun? Anong kwento yun? Parang may narinig kasi ako sa kanila dati na may misteryosong hukluban daw na gumagala rito sa bayan natin. Nagpapakita lang daw siya sa mga babae. Wala raw kahit sinong lalaki nakakakita sa kanya. Kahit daw magpabukas pa sila ng third eye. Hindi kaya yung hukluban na yon at yung mambabarang na sinasabi mo ay iisa? Sigurado ka? May nabanggit silang ganun sa'yo? Isang hukluban na sa babae lang nagpapakita? Oo, sabi mo kasi matandang babae nakikita mo. Ano ba mga hukluban? Hindi ba't matatanda rin? Kaya naisip ko lang na baka iisa lang sila. Grabe, kailangan malaman ni nanay to. Ano kaya meron at bakit ako lang kami mga babae lang ang nakakakita sa kanya? Pati kasi si nanay nakita siya nung bumili sa akin pero wala siya nabanggit na sa mga babae lang siya nagpapakita. Grabe, umagang-umaga natatakot tuloy ako. Paano pa ako niyan makakauwi sa amin mamayang gabi? Hating gabi na nang makauwi si Valeria sa kanilang tahanan. Kahit inaantok, matyagang hinintay ni Monica ang pagdating ng kanyang ina. Oh, anak, bakit gising ka pa? Ang mga kapatid mo? Pinatulog ko na po sila, Nay, kanina pa po. Bakit ikaw hindi ka pa natutulog? Hindi mo na sana ako hinintay dahil talagang gagabihin ako. Siyempre, nag-aalala po ako sa inyo. Baka kasi bigla kayong sumpungin ng inyong sakit. Mahirap na at walang tutulong sa inyo. Kaya nagpapabalik-balik talaga ako rito sa labas. Nako, pasensya ka na anak ha. Napaghintay pa kita. Sige, pasok na tayo sa loob at nang makapagpahinga na tayo. Saan po pala kayo galing, Nay? Bakit sobrang tagal niyo yata? Ay, wala. May nilakad lamang akong importante. Bagong pagkakakitaan. Kaso hindi pa sigurado kung matatanggap ako. Babalikan ko pa sa susunod na mga araw. Bagong pagkakakitaan? Talaga po, Nay? Pwede rin ba akong sumama dyan? Ay, nako, hindi pwede anak. Para lang sa aming matatanda ito. Saka, mas mabuti siguro kung ang aasikasuhin mo ay yung scholarship mo ron sa bayan. Di ba yun naman lagi ang bilin ko sa'yo? Nay, parang tinatamad na ako mag-aral Kasi isipin mo na lang, kaya lang naman nag-aaral ang isang tao para magkatrabaho, di ba? Ako, sa tingin ko hindi ko na kailangan yon dahil kaya ko na rin naman magtrabaho. Bakit pa ako mag-aaral kung ngayon pa lang nakakapaghanap buhay na ako? Alam mo anak, mas mabuti pa rin na makapagtapos ka dahil magiging maliit lamang ang oportunidad mo kung hindi ka mag-aaral. Oo, nakakapagtrabaho ka nga ngayon, nakakatulong ka nga sa hanap buhay natin, pero hindi rin pang matagalan ito anak. Darating ang panahon na tutumal din ang pagbebenta natin at wala na talagang bibili. Lalo na, hindi naman malaki ang negosyong ito. Sabi nga nila sa English, hindi ito sustainable na uri ng negosyo. Kaya mas mabuti pa rin na makapag-aral ka para marami kang matutunan at marami kang kayang gawin sa buhay bukod sa pagtitinda ng kakanin. Sobrang tagal naman po kasi nang hihintayin bago ako makagraduate Paano kayo? Kapag pumapasok na ako, maiiwan na kayo mag-isa rito.
Sabi ko naman sa'yo, huwag mong intindihin masyadong kalagayan ko. Ayos naman na ako, anak. Kaya ko na magtrabaho ulit at bumiyahe ng malayo. Saka, kapag natuloy ako rito sa bago kong papasukan, mas malaki ang kikitain ko. Makakapagpagamot na rin ako ng maayos. Kaya huwag mo na akong intindihin, ha? Mas isipin mo ang sarili mo ngayon. Yun ay, kung gusto mo talagang makatulong sa akin. Ay, sige na nga po. Pero Nay, may sasabihin nga pala ako. Ano yon, anak? May nalaman po ako kay Jericho kanina. Nakita ko kasi ulit yung tandang Berna na sinasabi ninyo, yung mambabarang. Alam niyo po ba, hindi siya nakikita ni Jericho. Ako lang ang nakakakita sa kanya. Talaga? Opo, sinabi niya rin sa akin na hindi raw niya kilala yung mambabarang na yon, pero may kinukwento raw sa kanyang pamilya niya tungkol sa matandang hukluban na sa mga babae lang doon nagpapakita at wala raw lalaking nakakakita sa kanya. Eh di ba, Nay, natatandaan niyo, nakita niyo rin si Tandang Berna na bumili sa akin? Ibig sabihin, pareho natin siyang nakikita dahil babae tayo. Pero nung sinubukan ko siyang ituro kay Jericho, hindi siya nakikita ng kaibigan ko. Ibig sabihin, meron pang iba sa pagkatao na matandang yon bukod sa pagiging mambabarang. Ano kaya yun, Nay? Ay, ewan ko. Huwag mo na lamang isipin yun, anak. Malas lang sa buhay yung ganoon. Eh, alam niyo po ba yung tungkol doon? Na sa babae lang siya nagpapakita? Hindi pa. Pero huwag mo nang alamin ang tungkol doon. Huwag mo na lamang pakialaman ang buhay ng iba. Ang importante, nabasbasan na kita ng proteksyon. Magdasal ka na lang palagi at umiwas sa mga ganyang usapin, ha? Hindi na nakasagot pa si Monica. Medyo naninibago siya sa inaasta ng kanyang ina. Dati kasi, pagdating sa ganitong usapin, ay labis ito nag-aalala para sa kanya. Pero ngayon, parang wala na itong ganang pag-usapan yun at tila wala na rin itong pakialam sa bagong impormasyon na kanyang nalaman. Inisip niya na baka pagod lamang talaga ang kanyang ina at gusto na rin na magpahinga. Nang mga sumunod na araw, lalo pang napadalas ang pag-alis ng kanyang ina at kadalasan ay gabi na itong nakakauwi. Tuwing magtatanong siya, ang lagi nitong idinadahilan ay tungkol daw sa bagong trabaho na kanyang pinapasukan. Tuwing babanggitin naman niya ang tungkol sa mambabarang na si Tandang Berna, lagi nitong iniiba ang usapan. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang itong umiiwas doon at tila hindi na ito nag-aalala para sa kanya. Lalo't madalas pa naman niyang makita ngayon ang matandang hukluban sa bayan. Dahil nga sa lagi niya itong nakikitang naglalakad kung saan-saan, ibig sabihin ay batid din ng matanda na nakikita niya ito. Tila sinasadya nitong magpakita sa kanya sa hindi malamang kadahilanan. At tuwing ituturo niya naman ito kay Jericho, laging hindi nakikita ng lalaki ang matandang babae. Hindi niya na tuloy maiwasang kilabutan tuwing matatagpuan muli yon sa bayan. Isang araw, ang nanay naman niya ang mag-isang nagtinda sa bayan. Inutusan siya nitong lakarin ang scholarship niya, kaya naman isinama niya si Jericho sa kanyang lakad. Mga bandang hapon na nang sila ay makabalik sa bayan. Dumiretso sila agad sa pwesto ng kanyang ina. Ngunit sa di kalayuan, nakita niyang may kausap ito, isang matangkad na lalaking nakaputing uniforme. Sa likod ng mga yon ay may puting sasakyan na pinalilibutan ng mga bodyguard. Hinintay lang niyang makaalis ang mga yon sa kanya nilapitan ang kanyang ina. Nay, mano po? Mano po, Aling Valeria? Oh, kumusta ang lakad ninyo? Ayos naman po, Nay. Napuntahan ko na yung school na magbibigay ng scholarship sa akin. Nakapagpa-schedule na rin po ako para sa magiging exam. Oras na maipasa ko po yun, doon pa lang ako mabibigyan ng scholarship. Mabuti naman kung ganon. Dapat mag-focus ka sa pag-aaral na yan, ha? Huwag ka na munang sumama sa akin lagi.
Magpunta ka sa mga library upang makapag-review para mas malakas ang tsansa mong maipasa ang pagsusulit. Pero Nay, matagal pa naman po yun eh. 5 buwan pang hihintayan. Hindi na rin naman ako makakahabol sa kasalukuyang school year ngayong taon. Eh yun na nga anak eh. Samantalahin mo na mahaba mong bakasyon para makapaghanda at makapag-review ka. Pero paano naman po tong paninda natin? Sinabi ko naman sa iyo, kaya ko na mag-isa ito. Saka kapag naman natuloy na yung papasukan kong trabaho, hihinto na rin ako rito kaya wala ka nang dapat alalahanin. Pero Nay, hindi niyo po mayaalis sa akin na mag-alala. Monica, siguro ako na lang munang sasama sa nanay mo habang wala ka. Ha? Sigurado ka? Paano pamilya mo? Ano na lang ang sasabihin nila? Nako, kilala naman nila kayo eh. Lalo na si Aling Valeria. Saka kapag nalaman nilang tumutulong ako rito, lalo pang matutuwa ang mga yun dahil sa wakas, may gagawin na rin daw akong makabuluhan sa buhay ko at hindi puro gala lang. Siguraduhin mo lang na aalagaan mo mabuti si nanay, ha? Ano ka ba naman, anak? Malaki ang tiwala ko kay Jericho. Kayang-kaya na namin ito. Basta ikaw, huwag mong susuwayin ang gusto ko, ha? Mag-focus ka muna sa paghahanda mo ngayon para sa iyong exam. Paglaanan mo ito na mahabang oras at panahon. Opo, Nay. Maraming salamat po. Hindi ko po kayo bibiguin. Nang sumunod na linggo, nagulat si Monica sa pag-uwi ng kanyang ina. Marami kasi itong pasalubong para sa kanila. Tuwang-tuwa ang kanyang mga kapatid at halos mag-agawan sa mga plastik na bitbit ni Valeria. Nay, ba't ang dami naman nito? San po galing to mga damit at pagkain? Anak, natanggap na kasi ako rin sa bago kong trabaho. Medyo malayo-layo nga lang yung lugar kung saan ako nalagay, pero sulit naman dahil malaki ang sweldo. Saka, lingguhan lang din. Ibig sabihin, kada linggo, may maiuwi ako rito. Talaga po? Ba't ang bilis naman po yata? Naku, ang tagal nga eh. Kita mo naman nung mga nakaraang buwan ko pa inaasikaso ito, pero ngayon lamang ako nakapagsimula. Ibig sabihin po ba niyan, ihinto nyo na yung pagtitinda natin? Siguro anak, mas mabuti kung magpahinga ka na muna ngayon at mag-focus ka sa pagre-review mo. Huwag ka na magtinda bukas. Hindi na natin kailangang bumilad sa araw para magtiis sa kakarampot na kita. Ngayong may trabaho na ako, mas mabubuhay na tayo ng maayos dito. Masaya po ako para sa inyo, Nay. Kaso medyo nakakalungkot lang din dahil iiwanan na pala natin ang pagtitinda. Mamimiss ko ang pagluluto natin araw-araw. Ako rin naman, anak. Pero di hamak na mas maganda ito, hindi ba? Mas mabubuhay tayo rito. Bukod sa makakaahon na tayo sa hirap, makapagpapagamot na rin ako ng maayos. Mabibigyan ng matinong mga gamot, kaya hindi mo na rin kailangan mag-alala sa akin. Lalo na kapag naglalakbay tayo sa bayan. Isipin mo na lang, tapos na ang paghihirap natin. Kaso nga lang po, palagi na kayong mapapalayo sa amin. Tuwing gabi na lang namin kayo makikita. Hindi gaya dati, araw-araw tayong magkakasama. Ganon talaga. Minsan, may mga pagkakataon na kailangan mo ring mahiwalay at mapalayo sa magulang mo para matuto kang mamuhay mag-isa at tumayo sa sarili mong mga paa. Saka hindi naman ako mawawala eh. Gaya nga ng sabi mo, araw-araw pa rin ako makakauwi rito. Hayaan niyo po, Nay. Mag-aaral ako ng mabuti para kapag nakapagtrabaho na ako, kayo naman ang magpapahinga. Ay, huwag mo munang isipin yan. Basta magpakasaya ka lang sa kung anong meron ka ngayon. Hindi lahat ng bata ay katulad mong nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Kaya sulitin mo ang bawat sandali. Dahil kapag matanda ka na, baka magsisikat na isin mong bumalik sa dati. Sa ganito, kaya huwag ka magmamadali sa buhay, anak. Maglibang ka lang hanggat maaari. Salamat po, Nay. Palagi niyo nalang pinapagaan ang loob ko. Sige po, tulungan ko na po kayo dyan. Makalipas ang 2 linggo, muli itong nag-uwi ng maraming pasalubong sa kanila. Pagkatapos may bahagi ang mga ito sa kanyang mga kapatid, niyaya siya ng ina na pumasok sa loob ng kwarto.
Doon nito ipinakita sa kanya ang limpak-limpak na salaping nakalagay sa isang malaking maleta. Hala, Nay, saan po galing yan? Bakit sobrang dami naman po? Sweldo niyo po ba yan? Hindi anak, bigay lang ito ng amo ko. Sobrang bait kasi niya at nang malaman niyang sitwasyon natin, inabutan niya ako ng ganito kalaking tulong. Saka hindi lang akong binigyan niya nito, pati na rin yung mga katrabaho ko, lahat kami. Grabe naman, Nay. Ano po bang klaseng trabaho yan? Parang sobra naman yata ang amo ninyo at ganyan talaga siya kalaking mamigay ng pera? Hindi na importante yun, anak. Ang mahalagay makakabangon na tayo sa hirap. Kung tutuusin nga, pwede na tayong umalis sa liblib na lugar na ito eh. Kayang-kaya ko na kayong bigyan ng matino at malaking bahay. Salamat po, Nay, pero parang hindi pa po ako handang umalis dito eh. Alam niyo namang dito rin nakalibing si tatay sa likod ng bahay natin. Ayoko pa rin pong malayo sa kanya. Naiintindihan ko. Kaya naman ilalaan ko na lang itong pera para sa iyo, anak. Para sa iyo lahat ito. Para sa akin po? Para ito sa pag-aaral mo. Kahit magkaroon ka na ng scholarship, sigurado kong marami ka pa rin namang magiging gastos sa ibang mga bagay, lalo na sa pagkain mo at sa pang-araw-araw mong buhay. Kaya naman inilaan ko talagang lahat ng ito para sa iyo. Para pagdating ng panahon, may sarili kang pera na magagamit mo sa lahat ng kailangan mo at para na rin sa mga kapatid mo. Kaya sana, alagaan mo ito mabuti ha. Gastusin mo sa tamang paraan at wag mo ring gugutumin ang iyong mga kapatid. Grabe naman po ito, Nay. Paano na po kayo? Bakit ibinibigay niyo lahat sa akin to? Anak, wala kang dapat ipag-alala sa akin. May sarili rin akong pera, basta para sa iyo lang talaga itong daladala ko. Kaya sana tanggapin mo na, at wag mo na lamang akong tanggihan. Sige po, hindi ko po ito tatanggihan, Nay. Pasensya na kayo. Nagulat lang talaga ako dahil sobrang biglaan po kasi nito eh. Alam niyo naman po na pangarap lang natin to dati, pero ngayon, nasa harapan na natin. Kaya nga burahin mo na sa isip mo ang lahat ng alalahanin. Tapos na ang problema natin. Wala ka ng ibang dapat isipin kundi ang pag-aaral at kinabukasan mo. At habang nandito pa ako, sana tanggapin mo lang lahat ng mga ibinibigay ko sa iyo dahil malaking tulong din to para sa landas na tatahakin mo at sa mga kapatid mo. Hindi ko po kayo bibigoin, Nay. Gagamitin ko po sa tama ang perang ito, Nay. Pangako po yan. Maraming salamat, anak. Sige, balikan mo na mga kapatid mo sa sala. Magliligpit lang muna ako rito, ha? Sige po, Nay. Maraming salamat po ulit. Pagkatapos niyang yumakap sa ina, lumabas na siya ng silid at bumalik na sa kanyang mga kapatid na nagkakasiyahan pa rin sa sala. Hindi na niya nakita ang pagpatak ng luha ni Valeria habang pinagmamasdan ang perang ibinigay sa kanya. Nang sumunod na linggo, maagang umuwi ang kanyang ina kasama si Jericho. May bitbit ang mga ito na mga bagong appliances gaya ng electric fan, rice cooker, washing machine, flat screen TV at iba pa. Gulat na gulat si Monica nang makita ang mga yun, habang ang kanyang mga kapatid naman ay tuwang-tuwa at nagtatalunan pa sa sala. Nay, saan niyo ho nakuha mga yan? Nakuha ko lang sa trabaho, anak. May naganap kasing palaro sa kumpanya namin. Nagkataon na akong may pinakamaraming nabunot, kaya heto lahat yun. Talaga po? Grabe naman, ang swerte-swerte niyo naman, Nay. Oo, grabe talaga, Monica. Sunod-sunod ang swerteng dumarating sa inyo ngayon. Ewan ko ba kay Nanay? Sabi ko naman sa kanya ako na kasi magtatrabaho ron eh. Ayaw pa niya akong ipasok para makapagpahinga rin siya rito at ako nang mag-uwi ng mga pasalubong sa kanya. Sabi ko naman sa iyo, para lamang sa mga may edad ng trabahong yon, hindi ka pwede ron. Saka, kailangan mo mag-aral, anak. Wala kang ibang dapat gawin kundi yun lamang. Naging abala sila sa pag-aayos ng mga appliances na inuwi ng kanyang ina. Pagsapit naman ng hapon, muling umalis si Valeria. May lalakarin daw ito sa bayan at hindi na raw nila kailangang sumama.
Naiwan pa rin si Jericho roon para tulungan siya sa iba pang mga gamit. Buti pa kayo ng nanay mo, umaasenso na. Kami sa bayan nagtitiis pa rin sa mga lumang kagamitan eh. Nako, medyo nagtataka na nga ako kung saan nakukuha ni nanay ang lahat ng ito eh. Para bang sobrang bait naman yata ng amo niya para bigyan sila ng ganito kalalaking tulong, tapos ayaw rin naman niyang sabihin ng malinaw sa akin kung ano ba talaga yung trabaho niya. Hindi ba dapat maging masaya ka na lang dahil umuulan na ng biyaya sa inyo? Ayaw mo pa ba yun? Tapos, hindi nyo na rin kailangan magtinda sa bayan araw-araw at sumabak sa initan. Lalo lang magkakasakitan nanay mo ron, di ba? Alam ko naman yon. Kaya lang, hindi ko talaga lubos maisip kung anong klaseng trabaho ba talaga ang pinasukan ni nanay. At bakit ganito na ng kalalaki ang mga inuuwi niya? Alam mo, parang gusto ko na nga magduda eh. Sana nga lang, hindi galing sa iligal ang mga ito. Grabe ka naman, illegal talaga. Nakakalimutan mo na yata ang lahat ng mga pangaral sa iyo ng nanay mo. Siya pa mismo nangangaral sa atin para maging mabuti, di ba? Kahit ako nga dati, pinapangaralan niya eh. Tapos, pag-iinalaan mo lang ng ganyan? Siyempre naman, hindi sa ganon. Ang sakin lang, sana talaga galing lahat to sa mabuti. Sana walang nililihim sa akin ni nanay na hindi ko magugustuhan. Alam mo, mabuti pa. I-enjoy mo na lang lahat ng biyayang tinatamasa nyo ngayon. Maging masaya ka na lang din para sa nanay mo. Dahil nakahanap na siya ng trabaho kung saan masaya siya at hindi kailangan magpakapagod ng sobra. Oh, last na pala tong washing machine. Tulungan mo na nga lang akong madala to sa likod ng bahay niyo para matapos na tayo. O sige, halika na. Pagkatapos nilang pagtulungang buhatin ang washing machine patungo sa likod ng bahay, nagbalik sa sala si Monica para ligpitin ang mga karton na pinaglagyan ng mga yon. Habang pinupulot niya ang mga kalat, wala sa loob niya na napasulyap siya sa nakabukas na pinto. Ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang masilayan si Tandang Berna sa di kalayuan. May dala itong payong na itim habang tila nakatanaw sa kanyang kinaroroonan. Kinilabutan si Monica. Nais sana niyang tawagin si Jericho pero naalala niyang hindi nga pala ito nakikita ng mga kalalakihan. Siya na lang ang tumayo at sinubukan itong lapitan. Subalit bago pa siya makalabas, biglang nagsara ang pintuan. Lalong kumabog ang kanyang dibdib. May ilang segundo siyang hindi nakagalaw sa kanyang kinatatayuan hanggang nanginginig na ang kanyang katawan. Nang sa wakas ay mabuksan niyang muli ang pintuan, wala na ang matandang babae sa kinatatayuan noon. Ang nakita niya na lamang doon ay isang uwak na di kalaunan ay lumipad na rin papalayo. Sa takot ay naisarado niyang muli ang pintuan. Dali-dali siyang nagpunta kay Jericho na nasa likod bahay pa rin. Jericho, may sasabihin ako. Oh, ano yun? Bakit parang namumutla ka dyan? Yung matandang babae, si Tandang Berna, nakita ko ulit siya. Talaga? Nasaan? Nawala rin agad eh, pero malakas ang kutob ko. Yung mga pagpapakita niya nitong mga nagdaang buwan, sa tingin ko may ibig ipahiwatig yon. At sa tingin ko rin, sinasadya niya magpakita sa akin. Ha? Bakit naman? Dati kasi, nakikita ko lang siya sa mga pampublikong lugar sa bayan. Pero ngayon, pati dito sa lugar namin, nagpapakita na rin siya. Kaya sa tingin ko talaga, may ibig siyang iparating sa akin. Pero hindi ko naman alam kung ano. Bakit naman magpapakita siya sa'yo? Magkakilala ba kayo? Ano naman kaya ang kailangan niya? Yun na nga rin ang ipinagtataka ko eh. Kaya lang naman ako medyo hindi natatakot sa kanya dahil nabigyan na ako ng proteksyon ni nanay laban sa kapangyarihan niya. Pero kung patuloy siya magpapakita ng ganito, hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal tong proteksyong ginawa sa akin ni nanay. Mabuti pa, konsultahin mo nanay mo tungkol dyan. Baka may alam siya. Pati ako magtatanong din mamaya sa magulang ko at sa mga kakilala namin pag uwi ko. Baka sakaling may alam din sila. Salamat, Jericho, ha? Maraming salamat. Hindi niya na napigilang mapaiyak sa kaibigan dahil sa sobrang takot.
Napayakap na rin ito sa kanya at hinagod ang kanyang likod para gumaan ang kanyang pakiramdam. Nang mga sumunod na linggo, nagkaroon ng 1 linggong leave si Valeria sa trabaho nito. Kaya ipinasyal niya ang kanyang mga anak sa malalayong lugar at pasyalan. Saglit na nakalimutan ni Monica ang lahat ng kanilang problema, lalo na ang takot na dulot sa kanya ng pagpapakita ng matandang mambabarang. Pagkatapos ng kanilang pamamasyal, nagpahinga silang muli ng ilan pang araw sa kanilang bahay. Dahil wala pang pasok ang kanyang ina, naisipan nitong samahan siya sa lahat ng gawaing bahay. Gaya ng lagi nilang ginagawa dati, nagluto rin sila ng iba't ibang mga putahe para sa kanyang mga kapatid. Sobrang dami nilang ginawa, kaya tuluyan na ngang nabura sa kanyang isip ang lahat ng kanyang mga problema. Naging masaya siya sa napakahabang oras na binigay na ito ng kanyang ina sa kanila. Hanggang isang araw, naabutan niyang may inaayos ang kanyang ina sa kanyang bag. Nay, saan po kayo pupunta? May bibilhin lamang ako sa bayan, anak. Yun palang almusal nyo. Nandoon na sa lamesa. Kumain na lang kayo paggising ng mga kapatid mo, ha? Kailan po pala kayo ulit papasok, Nay? Parang ang tagal na nang naging bakasyon nyo, ha? Sa susunod na linggo na rin. Kaya alagaan mo na mabuti ang mga kapatid mo, ha? Huwag mo silang pababayaan. Ikaw rin, huwag mong tatalikuran yung pagre-review mo. Kailangan mo yon para mas kumanda pa ang kinabukasan mo. Siyempre naman po, Nay. Hinding-hindi ko kinakalimutan ang sarili ko, lalo na mga kapatid ko. Pero teka, masyado na pong mainit ang sinag ng araw sa labas. Gusto niyo bang samahan ko na kayo? Hindi na, anak. Kita mo naman, maayos na ako, di ba? Kaya ko na maglakad mag-isa at hindi na rin problema sa akin ang bumabad sa init. Sige na, kumain ka na muna bago pa lumamig ang mga niluto ko para sa inyo. Anong oras po kayo babalik, Nay? Magpapatulong sana ako sa lulutuin ko mamaya para din sa mga kapatid ko. Ay, baka mga hapon na. Medyo matatagalan kasi ang lalakarin ko. Basta huwag mong pababayaan tong bahay, ha? At alagaan mo rin na mabuti ang perang ibinigay ko sa iyo. Huwag mong gagastusin sa hindi importante. At balang araw, pwede mo ring palawakin pa ang gusto mo. Bakit ganyan po kayo magsalita? Para naman pong nagpapaalam kayo at hindi kayo babalik ng matagal. Pupunta lang naman kayo sa bayan. O siya, sige na. Aalis na ako. Ingat kayo lagi, ha? Huwag na huwag kayo mag-aaway. Sige po, Nay. Ingat po kayo. Yumakap ito sa kanya ng mahigpit at hinalikan siya sa noo. Pagkatapos ay muli nitong nilingon ang kanyang mga kapatid na nasa kwarto bago tuluyang lumabas ng bahay at lumisan. Ginawa ni Monica ang lahat ng gawaing bahay. Naglinis, naglaba, nagplantsa ng kanilang mga damit at ipinagluto na rin niya ang ina ng paborito nitong adobo para pag-uwi ay muli itong masurpresa sa kanila. Ngunit sumapit na lang ang hating gabi, hindi pa rin ito dumarating. Mahimbing na uli ang tulog ng kanyang mga kapatid sa kwarto, habang siya naman ay naghihintay pa rin sa labas. Napaidlip pa nga siya sa tabi ng isang puno. Nang siya ay maalimpungatan, nakita niyang lampas alauna na pala ng hating gabi. Bukod sa labis na kaantukan, medyo nilalamok na rin siya sa labas, kaya napilitan na siyang pumasok at doon na lamang maghintay. Subalit hanggang kinabukasan, hindi pa rin umuuwi ang kanilang ina. Doon na siya nag-alala. Napilitan na siyang magpunta sa bayan para hanapin ito sa lahat ng kanilang mga kakilala, pati na rin sa mga pinagpupwestuhan nila dati, pero hindi niya ito nakita. Pati sa mga lugar na madalas nitong puntahan sa mga karatig bayan, sinuyod na rin niya, ngunit nabigo siyang mahanap ang kanyang ina. Nang magkita sila ni Jericho,
nagpatulong siya rito sa paghahanap. Ngunit makalipas ang ilang araw, ay nanatili silang bigo. Kahit ni katiting na bakas ni Valeria ay wala silang matagpuan. Nasaan na kaya si nanay? Bakit bigla na lamang siyang nawala? Ano ba kasi ang sabi niya sa'yo bago siya umalis? Ang sabi niya kasi may bibilhin lang siya at babalik din daw siya nung kinahapunan nun. Meron pa ba kayong ibang pinag-usapan bukod doon? Parang may sinabi siya sa akin eh. Naalala ko, sinabi niyang mahalin ko raw mga kapatid ko, wag daw kami mag-aaway, tapos ingatan ko raw ang perang ibinigay niya. Basta, ewan ko ba, nagbiro pa nga ako sa kanya nun eh. Sabi ko pa nga, kung magsalita siya parang nagpapaalam na siya. Tapos ayun, hanggang sa umabot na tayo sa ganito. 2 linggo na siyang nawawala. Hindi kaya yun na yung sign? Ano namang sign? Yung sinabi niyang yun, baka yun na yung paraan ng pagpapaalam niya sa inyo. Bakit naman siya magpapaalam ng ganun? Bakit naman niya kami biglang iiwan? Wala naman akong natatandaan na pinag-awayan namin. Katunayan nga, sobrang saya nga namin ng mga nakaraang linggo bago siya nawala eh. Ipinasyal pa niya kami sa malalayong lugar. Wala rin akong natatandaan na may problema siya sa trabaho niya. Basta, lahat maayos at masaya. Kaya parang ang hirap namang paniwalaan na bigla siyang aalis. Hindi mo pa ba naiisip? Sa'yo na mismo nang galing. Bago siya nawala, ipinasyal niya kayo. Tapos bigla ka pa niyang binigyan ng malaking pera nung nakaraang buwan. Hindi mo pa ba napagtatagpi-tagpi ang lahat? Baka yun ang pamamaraan ng nanay niyo ng pagpapaalam sa inyo. Baka matagal niya na talagang plano ito pero hindi lang niya masabi sa'yo. Kaya siguro binigyan niya kayo ng malaking pera para may magamit kayo at hindi maghirap kapag nawala na siya. Bakit niya nga gagawin to? Wala naman akong natatandaan na problema niya eh. Malay ba natin? Hindi natin hawak ang isip ng ibang tao. Kahit sarili mo pang pamilya, Monica. Hindi natin alam ang tumatakbo sa isip ng nanay mo at kung ano talagang pinagdadaanan niya. Basta, ito lang ang malinaw para sa akin. Ginawa niya itong lahat para sa inyo dahil hindi niya kaya magpaalam at sabihin ang totoong dahilan kung bakit siya umalis. Ganun lang yung kasimple, Monica. Kung totoo nga yan, bakit niya naisip na saktan kami ng ganito? Sa tingin niya ba magiging maayos kaming lahat porket iniwanan niya kami ng maraming pera at pagkain? Nagulat nga rin ako sa ginawa ni Tita Valeria eh. Pati ako nasasaktan din para sa inyo. Ang hirap dalhin sa dibdib ang isang taong biglang nawala at ayaw na magpakita. Ni hindi mo alam kung saan o paano ka maghahanap. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Nung una pa lang, parang may kutob na ako sa bago niyang trabaho. Bukod sa hindi niya masabi ng diretso sa akin kung anong klaseng trabaho yon at kung saan banda, nakapagtataka rin yung limpak-limpak na salapi at pasalubong na inuuwi niya linggo-linggo. Kahit naman yata sa malalaking kumpanya wala namang nagbibigay ng ganun eh. Kaya malakas talaga ang kutob ko na baka may kinalaman to sa kung anumang trabaho ang pinasukan ni nanay. Ano naman kaya mayroon dun? Hindi kaya may pagka-illegal yun? At ayaw niya lang kayo madamay kaya siya umalis? Yan din ang pinag-aalala ko, Jericho. Kung ano man yun, sana inisip pa rin niyang mararamdaman namin kapag bigla na lamang siyang nawala. Kahit anong pera o pasalubong pang itambak niya rito, maling-mali pa rin to. Maling-mali. Napilitan na lamang si Jerichong yakapin ang kaibigan para kahit papaano ay maibsan ang bigat na kanyang nararamdaman. Nakarating na rin ito sa lahat ng mga kakilala at kamag-anak nila. Iisa lang ang tanong ng lahat, saan nagpunta si Valeria at bakit bigla itong naglayas? Higit sa lahat, saan nito nakukuha ang labis-labis na pera at pasalubong na iniuuwi niya linggo-linggo. Makalipas ang 1 taon, nakapasok na si Monica sa eskwelahan kung saan siya nakakuha ng scholarship.
Kaya naman pamasahe na lang ang kanyang ginagastos araw-araw dahil din sa perang iniwan sa kanya ng ina, hindi na siya nahirapang buhayin ang kanyang mga kapatid. Tuwing pumapasok si Monica at may panahon si Jericho, siya ang nagbabantay sa mga kapatid ng babae sa kanilang tahanan. Binibigyan niya na lang ito ng pagkain at kaunting halaga. Isang gabi, pagkatapos niyang gumawa ng mga takdang aralin, naisipan nilang magpahangin ni Jericho sa labas, habang ang mga kapatid niya ay mahimbing nang natutulog. Kumusta ka naman sa eskwela? Maayos naman. Bukod sa magaan lang magturo ang mga teacher ko, mababait din ang mga kaklase ko, kaya kahit papaano, lagi akong ganadong pumasok. Mabuti naman kung ganun. Nasaan na kaya si nanay? Hindi na niya talaga kami binalikan. Ginawa ko na ang gusto niya. Tinupad ko ang hiling niya sa akin na ituloy ko ang pag-aaral ko. Pero nasa na siya ngayon? Hindi ko alam kung mabuti ba ang kalagayan niya o ano. Kapag may bakante kang oras, itutuloy pa rin natin ang paghahanap sa kanya. Saan pa? Saan pa ba tayo maghahanap? 1 taon na nating ginagawa yon, wala pa rin naman nangyayari. Halos lahat yata ng lugar sa bayan napuntahan na natin, pati mga karatig bayan nilibot na rin natin, pero wala naman talaga. Hindi kaya sinadya niya yun? Sinadya niyang hindi magpakita sa inyo? Ang tanong, bakit yun gagawin sa amin? Anong dahilan? Gaano ba kabigat ang problema niya para hindi sabihin sa amin at bigla kaming iiwan? Sa tingin niya ba malulutas niya ang problema niyang yun sa ginawa niya? Lalo lang niyang pinalaki at binigyan niya pa kami ng dahilan para magtanim ng sama ng loob sa kanya. Kung ganon, ayaw mo nang ituloy natin ang paghahanap? Huwag na lang siguro. Kung ayaw niya magpakita, bahala siya. Ako naman, magpapaabot lang siguro ako ng 2 taon sa eskwela. Pagkatapos nun, baka huminto na rin ako. Hala, bakit naman? Sayang naman ang nasimulan mo. Kailangan kong buhayin ang mga kapatid ko. Kailangan din nila mag-aral. Hindi pwede maghintay pa ako ng 4 na taon bago magtrabaho. Hindi na aabot ng ganong katagal yung perang iniwan sa amin ni nanay. Dahil ako na ngayon ang tumatayong magulang ng mga kapatid ko. Kailangan ko rin kumilos at maghanap buhay muli para patuloy ko silang mabigyan ng magandang buhay. Ano nang balak mo sa perang iniwan ng nanay mo? Kung ano man na matitira pagkatapos kong huminto, yun ang gagamitin kong pampuhunan. Magtitinda ako ulit. Kahit ano. Basta may pagkakitaan lang. At kung papalarin din, susubukan ko maghanap ng trabaho sa ibang mga lugar. Tapos, gagamitin ko yung pera, basta, sa kahit na anong paraan para kumita ng mas malaki. Ganun na nga lang sigurong gawin mo, Monica. Kasi, alam mo, kung magtitinda ka pa ulit, baka mahirapan ka nang makasabay sa mga bagong bukas na tindahan ngayon sa bayan. Ang dami nang nagbago, di ba? Halos lahat may sarili ng mga pwesto. Wala nang mga vendor kagaya noon. Malaki ang tsansang masayang lang ang pera mo dun, lalo na kapag hindi ka na nakabenta tulad ng dati. Kaya doon na lang tayo sa pangalawang plano mo, yung pupunta sa malayong lugar para maghanap ng trabaho. At least sa pagiging empleyado, magkakaroon ka ng stable na kita para patuloy mo mabigyan ng mga kapatid mo, lalo na kung balak mo rin silang pag-aralin. Oo, Jericho, tama ka. Pero ikaw, ano naman ang balak mo sa buhay mo? Siyempre, magbabantay pa rin sa mga kapatid mo kapag wala ka rito. Wala ka bang balak mag-aral o magtrabaho? Hindi ko pa kailangan magtrabaho ngayon dahil sapat naman ang pinapadala ni Papa sa amin. Sabi ni Nanay, sa susunod na taon na ako mag-aral. At kapag dumating na yon, siyempre doon ko na muna patutuloyin sa amin ng mga kapatid mo para kahit papano may magbantay pa rin sa kanila. Maraming salamat, Jericho, ha? Buti ka pa. Hindi ka nang iiwan sa lahat ng aming mga pinagdaraanan. Hindi tulad ni Nanay. Sarili kong dugo at laman, iniwan kami na parang isang basura. Hayaan mo na, maaayos din ang lahat. Ipagdasal mo na lang na sana, hindi pa yun ang huling pagkikita ninyo. Yan lang lagi ang isipin mo. Walang imposible sa mundong ito, Monica. Hanggat may buhay, may pag-asa. Yan ang tatandaan mo. Salamat ulit, Jericho. Sana hindi ka magbago. Sana lagi ka lang ganyan.
ikaw na lang ang malalapitan ko at masasandalan ngayon eh. Hindi ako mawawala sa tabi mo hanggang sa pagtanda natin. Hahanapin pa rin natin ang nanay mo, di ba? Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Sige na nga, buti pa matulog na tayo. Gabi na eh, inaantok na rin ako. Kinabukasan, habang palabas ng campus si Monica, isang sasakyan ang nakita niyang pumarada sa isang tabi. Hindi niya maiwasang mapatingin dito dahil napakaganda ng sasakyang yun. Pagbukas ng pinto ng kotse, unang lumabas ang isang lalaki. Ito ang mayor nilang si Carlito Bautista. Hindi siya makapaniwala na pag-aari pala yon ng kanilang mayor. Pero hindi na rin siya dapat magtaka. Noon pa man kasi marami na siyang naririnig na kwento tungkol sa pamilya ng mayor na isa raw sila sa pinakakurap sa bansa. Kaya talagang hindi na nakapagtataka na may ganito sila kamahal na sasakyan. Subalit ang labis na ikinagulat ni Monica ay ang sumunod na bumaba sa kotse. Walang iba kundi ang kanyang ina, si Valeria. Napamulagat pa siya at nagkusot ng mga mata. Ngunit hindi siya maaaring linlangin ng kanyang paningin. Ito nga ang kanyang ina. Ibang-iba na kumpara nung huli niya yung makita. Napakagara ng pananamit at natuto na ring maglagay ng make-up sa muka. Kulot na ang buhok at may bitbit pang mamahalin na bag. Hindi niya napigilan ang sarili na lumapit sa mga yon. Nay, ikaw ba yan? Sino ka? Inay, ako po to, si Monica, ang anak niyo. Pasensya na, nagkamali ka yata ng taong nilapitan, iha. Pero, Nay, alam ko pong ikaw yan. Ikaw si Nanay Valeria ko. Excuse me, iha. Kilala mo bang asawa ko? Ha? Asawa? Oo, asawa ko siya. Sa katunayan, may dadalawin lang ako rito sa school na to, kaya nandito kami. Ikaw, dito ka ba nag-aaral? Paano niyo po siya naging asawa? Matagal na pong biyuda ang nanay ko. Kami at ang mga kapatid ko lang po magkakasama sa dati naming tirahan. Sigurado ka bang siya ang nanay mo? Baka naman nagkakamali ka lang, iha. Hindi po ako pwede magkamali. Kahit anong damit pa ang suotin niya at kahit anong makeup pa niya, kilala ko po ang nanay ko. Siya si Valeria Montella. Siya po ang nanay ko. Iha, may pinagdadaanan ka ba sa buhay para mamalikmata ka ng ganyan? Hindi talaga namin alam ang sinasabi mo. Ganyan ka na ba talaga, Anay? Yan bang dahilan kaya mo kami iniwan? Para lang sa yaman na to? Para lang sa lalaking mayaman? Yan ba talagang rason mo sa pagtalikod mo sa sarili mong pamilya? Teka, bakit mo ako sinisigawan? Hindi ka ba nahihiya sa mga tao rito? Wala po akong pakialam sa sasabihin ng iba. Alam ng Diyos kung sino ka, kaya huwag mo yang itanggi sa sarili mo. Alam mong ikaw si Valeria at ikaw ang nanay ko. Kaya kung hindi pa po kayo aamin, talaga magkakapahiyaan tayo dito. Sige, oo na, aaminin ko na. Ako nga ang nanay mo, pero dati yon, hindi na ngayon. Kaya kalimutan mo na ang lahat. Nag-iwan ako sa iyo ng malaking pera, kaya gamitin mo yon para makapagbagong buhay kayo. Ano? Ganun na lang ba talaga yon, Nay? Sa tingin nyo, ganun lang kadali na kalimutan ng lahat? Alam nyo ba kung anong ginawa nyo? Ni hindi nga kayo nagpaalam sa amin bago kayo umalis. Binigla nyo kami. Pinaasa nyo kami. Pinagmukha nyo kaming tanga sa loob ng 1 taon nagkakahanap sa inyo. Bakit? Kung magpapaalam ba ako, may mangyayari ba? Papayag ba kayo? Hindi, di ba? Kukontrahin mo lang ako. At bakit naman po kasi kayo biglang aalis at mangiiwan? Sino ba matinong magulang na iiwan ng gano'n ng kanyang mga anak para lamang sa karangyaan? Hindi nyo man lang ba inisip ang pwedeng maging epekto sa amin nito? Lalo na sa mga kapatid ko na maliliit pa. Wala pa silang kamuwang-muwang. Kaya sila mas masasaktan dito sa ginawa nyo. Alam mo, wala nang patutunguhan ng usapang ito. Kung gusto mo ng karagdagang pera, heto, ayan. Pulutin mo lahat yan. Sa'yo na yan. Ipandagdag mo sa perang iniwan ko sa inyo. Magbagong buhay na rin kayo at huwag nang lumingon sa nakaraan. Isipin mo ang kinabukasan nyo. Gamitin niyo ang perang yan para gumanda ang inyong buhay. Ganito na ba talaga kayo, Nay?
Ipapaligo niyo nilang sa akin ng perang to na parang akong pinakamababang uri ng nilalang sa mundo. Kaya niyo talagang gawin to sa sarili niyong anak? Ano pa bang gusto mo? Gusto mo pati alahas ko ibigay ko na rin sa'yo? Hindi ko po kailangan yan. Ang kailangan ko po kayo para makumpleto ng pamilya natin. Kaya sige na po, Nay. Umuwi na po kayo sa amin. Hindi ko na kayo babalikan. Maganda na ang buhay ko ngayon. Hindi na ako babalik sa basurang lugar na yon. Halika na, Carlito. Baka mahuli pa tayo sa meeting natin. Pasensya na, bata. Nagdesisyon na nanay mo. Kung talagang mahal mo siya, ang mabuti pa, respetuhin mo na lang. Sige, magpakasaya kayo. Magpakasaya ka lang dyan, Nay. Balang araw, lalapit ka rin sa amin. Babalik ka rin kapag naghihirap ka na ulit. At ikaw naman, Mayor, napakasama mo. Hindi pa ba kayo nakukontento sa mga lupang kinurakot ng pamilya nyo? Pati ba naman nanay ko, kukunin nyo rin sa amin? Mga walang hiya kayo. Darating din ang karma sa inyo. Pagka-uwi ni Monica sa bahay, agad siyang umiyak sa tabi ni Jericho. Halos hindi siya maawat ng lalaki sa paghagulhol, kaya hinintay na lang muna nitong humupa ang kanyang pag-iyak bago siya nito kinausap. Hindi ako makapaniwalang gagawin ni nanay sa akin yun. Hindi lang niya winasak ang puso ko. Dinurog niya pa ng pinong-pino. Hindi ko alam kung ano nagtulak sa kanya para magbago ng ganon. Monica, walang imposible sa pera. Lahat ng tao, kayang baguhin ng pera. Alam ko naman yun. Kaso hindi lang talaga ako makapaniwala na magbabago ng ganong kabilis si nanay. Ano ba nakita niya sa lalaking yon na nagmula sa pamilya ng mga kurap para ipagpalit kami ng mga kapatid ko? Alam mo na ang sagot dyan. Pera, sasakyan, malaking bahay, karangyaan. Idagdag na rin natin ang impluwensya ng pamilya ni Mayor Carlito. Sa sobrang impluwensya nila, kahit sinong tao kaya nilang pasunurin. Hindi ba dati nagawa nilang makapagpaalis ng mga magsasaka sa kabilang baryo para lang makuha ang lupa ng mga yon? Kung yun nga, mabilis nilang nakuha eh. Ang loob pa kaya ng nanay mo? Hindi ko talaga matanggap. Sobrang pinasama ni nanay ang loob ko. Parang ayoko na tuloy mag-aral. Ayoko na makita pa uli sa lugar na yon. Ano nang gagawin mo? Siguro, ituloy na lang natin yung paghahanap ng trabaho sa malayong lugar. Yung malayo-layo rito, para hindi ka na ulit siya makita. Ayoko nang saktan pa uli ang sarili ko kapag nakita ko siya ulit sa ganong ganyo at kasuotan. Kung yan ang gusto mo, hindi kita kukontrahin. Sige, sabihin mo na lang kung kailan mo gustong lumakad para masamahan kita at makapagpaalam din ako sa nanay ko. Salamat, Jericho. Maraming salamat. Kung ayaw niya na sa akin, ayaw ko na rin sa kanya. Isang araw, habang pauwi si Monica galing sa bayan, dala ang mga pinamiling pagkain para sa kanyang mga kapatid. Bigla siyang nakarinig ng pamilyar na boses sa paligid. Nang lingunin niya yon, laking gulat niya nang masilayan ang matandang mambabarang na si Tandang Berna. Nagulat pa kita, ha? Kayo po pala. Kayo po ba yung tinatawag nilang Tandang Berna? Maraming tawag sa akin ng mga tao. Pero tama ka. Isa yan sa mga ibinabansag nila sa akin. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito na tayo ay magkausap. Ha? Bakit po? Ano pong kailangan niyo sa akin? Ikaw ang may kailangan sa akin. Ang tulong ko, hindi ba't gusto mong mabawi ang iyong ina? Kakailanganin mo ko, iha. Bakit niyo po kilalang nanay ko? Lahat ng mga babae rito ay kilala ko. Marami na rin akong natulungan sa kanila. Kabilang ng nanay mo nung wala ka pa sa mundong ito. Ano po? Paano niyo po siya natulungan? Hindi na ito maaalala pa ng iyong ina. Pero nung dalaga pa siya, meron siyang naging nobyo na mapang-abuso at tinangka siyang gahasain. Sa akin siya nun lumapit para gumanti sa lalaking yon.
Ako nagbigay ng parusa sa kanya, kaya wala na siya ngayon sa mundo. Pero, ang sabi po sa akin ni nanay, isa raw po kayo mambabarang na nambibiktima ng mga dalagang katulad ko. Kami raw ang binibigyan niyo ng sakit at sumpa, at oras na mamatay kami, mas mapapahaba pa nito ang buhay ninyo. Malalaman mo rin ang katotohanan, Iha, kapag naisagawa na natin ang iyong misyon. Ha? Ano pong misyon? Hindi ba't gusto mong mabawi ang iyong ina? Iisa lang ang paraan. Kailangan nating parusahan ang lalaking lumason sa kanyang isipan. Hindi mo alam, pero yung Carlito na yon ang dahilan, kaya kayo iniwan ng inyong ina. Ginamit niya ang kanyang pera, kapangyarihan at impluwensya para silawin ang iyong ina at baguhin ang kanyang katapatan. Kaya kung papayag ka ay tutulungan kita. Mapaparusahan natin ang taong sumira sa inyong pamilya at maibabalik din sa iyo ang nanay mo. Gusto ko pong maparusahan ng taong gumawa nito kay nanay, pero sa tingin ko, imposible na rin pong bumalik pa si nanay sa amin. Kung nakita niyo lang kung paano niya ako ipagtabuyan, masyado na po siyang nasilaw sa pera. Maniwala ka sa akin. Babalik sa dati ang iyong ina kapag nawala na sa landas niya ang lalaking yon. Pero ano naman po ang kapalit ng tulong na ibibigay ninyo? Kukunin niyo po ba ang kaluluwa ko? May gagawin din po ba kayo sa akin? Huwag kang mag-alala. Hindi ako humihingi ng kapalit sa lahat ng mga tinutulungan ko. Pero may isang bagay lang akong nais sabihin sa iyo. Ano po yun? Oras na mabigyan na natin ng parusa ang lalaking yon at makabalik na sa inyong piling ang nanay mo. Makakalimutan mo na ako gaya ng iba pang babae rito. Mawawala na sa iyong alaala ang lahat ng naging pag-uusap natin at ang tanging maaalala mo na lang ay ang huwad na katotohanang itatanim ko sa iyong isipan na ako'y isang nilalang na kinatatakutan at iniiwasan dito sa lugar. Nang sa ganon ay maprotektahan din ang aking pagkakakilanlan. Yan po bang dahilan kaya ibang sinabi sa akin ni nanay tungkol sa inyo? Dahil binura niyo rin po ang alaala niya at pinalitan ng pekeng alaala? Sa ganong paraan humahaba ang buhay ko, Iha. Hanggat walang nakakakilala sa tunay kong pagkatao, mananatili ang katawang lupa ko rito sa mundo at patuloy na mahihigitan ang edad ng isang normal na tao. Tulungan niyo po ako maparusahan ng mayor namin na lumason sa isip ng nanay ko. Gusto ko na pong makapiling ulit si nanay. Kung ganon, sumama ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo kung paano ko parusahan ang lahat ng nagbabanal-banalan at nang-aabuso sa mundong ito. Sa isang madilim na silid, nakita ni Monica kung paano isagawa ng matandang babae ang kakaibang uri ng pambabarang na ipinapataw nito sa kanyang mga binibiktima. Sa harap ng isang kandila, nag-usal ng dasal ang matanda sa lengguwaheng hindi niya maintindihan. Pagkatapos ay tinusok nito ng karayom ang isang daliri at pinatakan ng dugo ang hawak na kutsara. Itinapat nito ang kutsarang may dugo sa ibabaw ng kandila at nang magsimula na yung kumulo at bumula, ibinuhos niya ang dugo sa loob ng isang garapon na punong-puno ng mga patay na dahon at lupa. Makalipas ang ilang sandali, nagulat si Monica nang maglabas ng buhay na daga ang matanda. Malaking daga yun at lumilikha ng ingay habang nagpupumiglas sa kamay ni Tandang Berna. Bahagya siyang napayuko nang biglang hiwain ng matanda ang tiyan ng daga at hinayaang bumulwak ang sariwang dugo at laman
Pagkatapos ay hiningi nito sa kanya ang isang litrato ni Mayor Carlito na nakuha niya sa internet. Gamit ang pulang tinta, may isinulat si Tandang Berna sa likod ng litrato. Pagkatapos ay itinupi niya yon at isiniksik sa loob ng tiyan ng naturang daga. Pagkatapos ng ilang minutong pag-usal nito ng panibagong orasyon, isinilid niya ang daga sa loob ng garapon. May inilabas itong mga insekto mula sa isang garapon na mas maliit. Isinalin nito ang mga yon sa malaking garapon at hinayaang papakin ng mga ito ang katawan ng daga. Pagkatapos ay kinuha nito ang kandila at pinatakan din ang daga habang unti-unti na itong pinalilibutan ng mga insekto. Pagkasara ni Tandang Berna sa garapon, nagpasama ito sa kanya sa likod ng bahay at mula roon, inilibing nila sa lupa ang naturang garapon. Naglabas ng patalim ang matanda at hiniwa ang palad nito. Pagkatapos ay hinayaang pumatak ang dugo sa lupa habang patuloy sa pag-usal ng mga orasyon. Maya-maya, humarap na sa kanya ang matanda. Bilog na ang buwan, iha. Maaari ka nang umuwi sa inyo at matulog ng mahimbing, sapagkat simula bukas, magtatapos na ang iyong paghihirap. Sumunod na lamang sa kanyang sinabi si Monica kahit kinikilabutan pa rin siya sa bawat nakikita niya sa kanyang paligid. Lalo na sa enerhiyang kanyang nararamdaman na nagmumula sa matanda. Hindi niya malaman kung tao ba ang kanyang kausap o isang espiritu. Samantala, habang abala naman si Carlito sa mga papeles na kanyang pinipirmahan, pumasok sa kanyang opisina si Valeria, dala ang kaping kanyang ipinatimpla. Maraming salamat, mahal. Tapos ka na ba dyan? Malapit na. Konti na lang itong mga papeles na inaasikaso ko. Pagkatapos nito ay makakauwi na tayo at maitutuloy na natin ang bakasyon natin sa Palawan. Nag-empake na pala ako ng mga gamit natin kanina. Hindi na kasi ako makapaghintay. Alam mo naman, unang beses ko makakapunta sa ganoong kalayong lugar. Sobrang sabik lang talaga ako, mahal. Huwag ka mag-alala. Tatagalan natin ang bakasyon doon para mas ma-enjoy mo ang buong lugar. Marami akong mga alam na pasyalan doon na siguradong ikatutuwa mo. O sige, hindi na muna kita abalahin para matapos ka na agad dyan. Babalik na muna ako sa baba at aasikasuhin ko ang trabaho ko ron. Sige, mahal. Maraming salamat din, lalo na rito sa kape. Ngunit bago pa makaalis si Valeria sa opisina, bigla na lamang sumikip ang dibdib ni Carlito. Tila nahihirapan itong huminga. Agad niya yung nilapitan at hinagod-hagod ang likod. Ngunit ilang sandali pa, bigla na lang may lumabas sa bibig nito. Isang malaki at matabang daga. Balot na balot yun ng sariwang dugo at malapot na laway. Kasunod noon ang sunod-sunod na pagsuka ng dugo ng lalaki. Napatras si Valeria at nagsisigaw. Agad siyang nagtawag ng tulong mula sa labas. Hanggang sa makarating sila sa ospital, panay ang iyak ni Valeria at ng pamilya ng lalaki. Kritikal daw ang lagay nito at kasalukuyan pang sinasalba ng mga doktor. Maya-maya, lumabas na ang doktor na sumuri sa lalaki. Ikinalulungkot ko pong sabihin pero hindi na po namin naisalba si Mayor Carlito. Marami pong dugo ang nawala sa kanya dahil sa pagsusuka niya kanina. Humihingi po kami ng paumanhin. Lumakas ang iyakan sa paligid. Si Valeria naman napaluhod na lamang habang hindi malaman ang gagawin. Hindi siya makaiyak dahil mas nangingibabaw sa kanya ang labis na gulat at sindak.
Unang araw ng burol ni Mayor Carlito. Bagamat marami ang tao na nais dumalaw, isinara muna nila ang public viewing para magkaroon sila ng pansamantalang katahimikan. Mga malalapit na kaanak lang muna ng lalaki ang pinayagang makapasok sa loob. Tahimik na nakasilip si Valeria sa kabaong. Ngunit ilang sandali pa may napansin siya sa bangkay ni Carlito. Parang may gumagalaw sa butas ng ilong nito. Nang ilapit niya ang mukha rito, laking gulat niya nang may lumabas na insekto roon. Akala niya ay hanggang doon lamang yun. Ngunit bago pa siya makagawa ng susunod na aksyon, sunod-sunod nang naglabasan ang mga insekto sa iba pang butas ng katawan ng lalaki. Kabilang na ang tainga, bibig, ilong, at pati na rin sa mata. Nagsisigaw si Valeria, nakatawag pansin ng mga bisita ang kanyang boses. Pati sila ay napalapit na sa kabaong. Ganoon na lamang ang pagkasindak nilang lahat nang makita ang pagkarami-raming insekto na nagkakagulo sa loob habang ang iba ay patuloy na lumalabas sa katawan ni Carlito. Sa isang iglap lang, binalot ng lagim at matitinding sigawan ang loob ng bahay. Makalipas ang 1 linggo, pagkalibing ni Carlito, kinausap ni Valeria ang mga magulang ng lalaki. Nagulat siya sa sinabi ng mga ito. Valeria, simula ngayon, makakaalis ka na sa bahay namin. Oh, ano po yun? Bakit naman po? Patay na si Carlito. Wala nang dahilan para manatili ka pa rito. Lalo na't hindi naman talaga kayo kasal. Hindi kayo ganap na mag-asawa, kaya wala kang karapatan sa lahat ng yaman niya. Pero bakit naman po? Oo, hindi pa kami kasal ni Carlito, kasi nga nagpaplano pa lamang kami. Alam niyo namang sobrang naging abala siya sa pagiging public servant, kaya isinantabi muna niya ang plano naming kasal. Pero itutuloy din po namin yun kung hindi lang nangyari ito. Ngayon wala na siya. Hindi na matutuloy ang plano niyong yan kahit kailan. Kaya ang mabuti pa'y umalis ka na. Pero nagmahalan din po kami ni Carlito. Hindi naman pwedeng wala akong makuha kahit kaunti. Nakita mo na, kahit ikaw, pera lang din ang habol mo sa kanya. Kaya makakaalis ka na. Kalimutan mo na lahat ng utang na loob mo sa kanya. Hindi ka na namin sisingilin doon. Basta't umalis ka lang at huwag ka nang babalik dito kung ayaw mong mademanda. Napaiyak na lamang si Valeria matapos siyang ipagtabuyan ng pamilya ni Carlito mula sa mansyon. Hindi siya naiyak dahil sa nangyari. Naiiyak siya dahil hindi niya na alam kung saan pa siya titira. Lalo't wala siyang mga kaanak. Sina Carlito na lamang talaga ang kanyang malalapitan. Pero ngayong ipinagtatabuyan na siya sa poder ng mga ito, saan na lamang kaya siya pupunta? Kanino pa siya lalapit? Isang umaga, tahimik na nagwawalis sa labas ng bahay si Monica. Nakahanda na ang mga gamit na dadalhin nila ni Jericho sa pag-alis. Naghihintay na lamang siya sa lalaki, kaya habang wala pa ito, naisipan niyang maglinis muna dahil matagal-tagal silang mawawala. Hanggang sa bigla siyang makarinig ng isang pamilyar na boses na tumawag sa kanya sa di kalayuan. Ganun na lamang ang kanyang pagkagulat nang kanya yung masilayan. Monica? Nanay? Nanay Valeria? Anak, Monica, sobrang namiss kita. Nay, ano po ito? Anong ginagawa niyo rito? Anak, pasensya ka na kung matagal akong nawala. Sana'y mapatawad mo ko.
Pagkatapos nilang mag-usap at magkumustahan, pinapasok niya na ang kanyang ina sa loob para makita rin ang kanyang mga kapatid. Ilang minutong iyakan ang namagitan sa kanilang lahat bago muling nakapagsalita ang kanyang ina. Ikinuwento nito sa kanila ang lahat na nangyari, pati ang totoong dahilan kung bakit ito biglang umalis. Ang totoo niyan, matagal na kaming may kasaysayan ni Mayor Calisto, anak, at napakalaki ng utang ko sa kanya. Dati, siya talaga ang nobyo ko, pero lagi kami nag-aaway. Halos hindi matapos ang pagtatalo namin. Dagdag pa yung masamang pag-uugali ng mga magulang niya. Kaya naman bago pa kami magtagal, iniwanan ko na agad siya at nagpakalayo-layo ako. Doon ko nakilala ang tatay mong si Ferrer. Pero hindi ako makapaniwala na kahit matagal na panahon na kaming nagkahiwalay, hinanap pa rin ako ni Carlito. Gusto niyang magkapalikan ulit kami, at nung magkasakit ang kapatid ko, sinamantala niya ang pagkakataon. Siya ang gumastos sa ospital, pati sa operasyon. Kaya nagkaroon patuloy ako ng utang sa kanya. At nang isilang ka, siya rin ang nagbigay sa akin ng kaunting tulong para mabuhay ka namin. Dahil noong mga panahong yun, nagkasakit naman ang tatay mo, kaya hindi na siya makapagtrabaho. At nang mawala na si Ferrer, si Carlito pa rin ang sumagot sa lahat ng pagpapalibing. Hindi na ako nakatanggi ng mga panahong yon, kasi walang-wala talaga tayo. Ang katunayan nga, pati yung puhunan na ginamit ko dati para makapagtinda tayo ay galing din sa kanya. Hanggang isang araw, bigla niya akong binalikan dito at nais niya raw ako maging asawa. Kapag daw hindi ako pumayag, sisingilin niya muli ako sa lahat ng utang ko sa kanya, at pati kayo balak niyang idamay sa madidilim niyang plano. Kaya naman wala akong nagawa, dahil ayoko may mangyari sa inyo, anak. Napilitan na akong sumama sa kanya kahit alam kong masakit. Noong mga panahong yon, pinilit kong makibagay sa mundo nila. Pinilit kong baguhin ang sarili ko para lang matanggap ako ng mga magulang niya. Pero nang mawala na siya, bigla silang nagbalik sa dati. Itinaboy nila ako. Kaya wala na akong nagawa kundi bumalik dito. Kaya anak, muli akong lumuluhod sa harapan mo para humingi ng kapatawaran. Sa inyong lahat ng mga kapatid mo, sana'y matanggap niyo pa rin ako. Labis kong pinagsisisihan ang nangyari. Sana'y mabigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon para maisaayos itong pamilya natin. Ang mahalaga po, Nay, nakabalik na kayo sa amin. Huwag po kayong mag-alala. Pinapatawad ko na po kayo. Kahit nung pamampo, wala rin ako ibang pinagdarasal sa Diyos, kundi sana'y magkita pa tayong muli at mabuo pang pamilya natin. Kaya salamat din po dahil naisipan niyo pa kaming balikan. Makakaasa kayo na sa pagkakataong ito. Hindi na ako aalis. Sa hirap at sa ginhawa, kahit magdildil pa tayo ng asin, hindi ko na kayo iiwan. Pangako yan, mga anak. Pangako. Matapos magyakapan ng mag-ina, yumakap na rin sa kanila ang mga maliliit niyang kapatid. Doon lang muling nakumpleto ang kanilang pamilya. Nang sumunod na araw, nakatakda silang umalis muli ni Valeria para sa bagong negosyo na kanilang itatayo. Habang naghihintay siya sa labas, laking gulat niya nang masilayan sa di kalayuan ang isang matandang hukluban. Nagulat si Monica. Kung hindi siya nagkakamali sa kanyang naaalala, yun si Tandang Berna, ang matandang mambabarang sa kanilang lugar na nagpapakita lamang sa mga babae. May dala yung payong at isang bayong habang nililipad ng hangin ang suot nitong lumang palda. Magkahalong takot at pagtataka ang bumalot sa pagkatao ni Monica. Nagbalik sa kanyang alaala ang mga naririnig niyang usap-usapan tungkol dito.
na lumalapit lang daw ito sa mga dalagita na gaya niya para magpataw ng sumpa o barang. Ang mga buhay at kaluluwa raw nila ang kinukuha nito para manatili itong buhay sa mundo. Kahit lagpas 100 taon na ang kanyang edad, yun lang ang tanging natatandaan ni Monica. Nakaramdam siya ng kilabot, kaya bago pa magtagpo ang kanilang mga mata, agad niyang inalis ang tingin dito at pumasok na sa loob ng kanilang bahay. Sumandal siya sa isang tabi, saka nag-sign of the cross para humingi ng proteksyon sa may kapal na pinaka makapangyarihan sa lahat. Yon! Isa na naman pong malupit na kwento sa Kwentong Enteng. Maraming salamat po. Sa susunod na po uli ang shoutout natin. Maraming salamat ulit sa walang sawang suporta sa Kwentong Enteng.